Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang drama thriller film na pinamagatang 3 Days of a Blind Girl noong 1993. Halina't panoorin natin. Pagkatapos ng operasyon sa mata, nalaman ni Mrs. Ling na pansamantala siyang mabubulag, at aabutin ng 3 araw bago ganap na gumaling ang kanyang mga mata. Mabuti na lang at ikinasal siya sa matagumpay na surgeon na si Jack, at ibig sabihin nito ay kayang-kaya nilang kumuha ng isang kasambahay. Si May ang namamahala sa lahat ng gawaing bahay, at may oras pa siyang makipaglandian sa kanyang kaibigang pulis, na bumili ng mga tiket upang makita ang isang sikat na singer sa isang concert. Sumang-ayon si May na sumama, ngunit kailangan niya munang ipadevelop ang mga larawan ni Jack, dahil nakalimutan niyang gawin ito at ayaw niyang mapatrouble sa kanyang amo. Naging maayos ang unang araw ng pagkabulag para kay Mrs. Ling. Ginamit ni Jack ang sitwasyon para landiin siya ng husto at nagkaroon sila ng masayang oras na magkasama. Sa kasamaang palad, si Jack ay hindi maaaring manatili sa kanyang asawa sa panahon ng kanyang paggaling, dahil may isang conference na dapat niyang daluhan sa Macau. Bago umalis, dinala niya ang cellphone ni Mrs. Ling dahil nakalimutan niyang i-charge ang sa kanya, kaya naman iniwan niya ito sa may sofa. Hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis, humingi si May ng pahintulot na umalis dahil kailangan niyang bumili ng mga gamot para sa kanyang asma, ngunit nangako siyang babalik din kaagad. Ngayong mag-isa na lang siya sa bahay, nagpasya si Ling na maupo sa labas at lumanghap ng sariwang hangin, habang kasama ang kanyang aso. Muntik nang tumakas ang alagang hayop ngunit nahuli ito ng isang lalaki na nagngangalang Sam, na agad na itinali ang hayop sa kanyang doghouse. Nandito si Sam para makita si Jack. Nabunyag na magkasama sila noon sa high school, at kalaunan ay inoperahan ni Jack ang kanyang asawa. Inalok siya ni Ling ng maiinom, ngunit tinulungan lang siya ni Sam na makapasok sa loob, bago nagpas siyang umalis. Kalaunan, si Ling ay nakatulog sa may sofa, at nagising sa gabi nang mapansing bumabagyo na sa labas. Hindi pa bumabalik si May, na labis na nakakabahala, ngunit ang bumalik ay si Sam, na nag-doorbell at ipinaliwanag na hindi siya nakakuha ng taxi dahil sa lagay ng panahon. Nang walang pag-aalinlangan, pinayagan siya ni Mrs. Ling na pumasok at makisalo sa ilang pagkain kasama ang mainit na tsaa. Dagdag pa dito, pinahiram din niya ito ng ilang mga damit ni Jack. Sa pribadong silid ng mag-asawa, tumalon si Sam sa kama habang kumakain ng masarap na saging, kung saan pakiramdam niya ay isa siyang hari. Pagkatapos nito, umupo sina Mrs. Ling at Sam sa sala para mag-usap ng kaunti. Ibinahagi ni Sam ang katotohanang nagtatrabaho siya sa isang printing house at kung gaano niya kamahal ang kanyang asawa. Noong una, nagsalita siya ng matamis tungkol sa kanyang asawa, ngunit hindi nagtagal ay nawala siya sa sarili at nagsimulang magreklamo tungkol sa katotohanang hindi siya nito pinayagang makabembang dahil sa tinta sa kanyang mga kuko. Nang ma-realize ang kanyang ginagawa, agad siyang humingi ng tawad at nagpas siyang umalis na dahil sa wakas ay tumila na ang ulan. Habang sinusubukan niyang bumalik sa kanyang nakagawiang gawain, hindi mawala sa pakiramdam ni Mrs. Ling na may sumusunod sa kanya. Nagpasya siyang huwag itong pansinin at nag-take ng shower, ngunit ang kanyang masamang kutob ay talagang totoo, dahil si Sam ay talagang nasa bahay at naliligo kasama niya. Nanatili siyang tahimik at hinayaan ang kanyang mga kamay na gumala sa paligid ni Mrs. Ling, isang uri ng bastos na laro na nagbibigay kasiyahan sa kanya. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang kanyang sarili at dinuraan siya ng tubig sa likod, dahilan para magpanik si Mrs. Ling. Tumakbo si Sam, ngunit nang bumaba si Ling para tingnan kung ano ang nangyayari, biglang nagpakita si Sam, na nagkukunwaring bumalik siya mula sa mga lansangan at nagpanggap na nakikipaglaban siya sa nanghimasok, at kalaunan ay naitaboy ito. Pagkatapos nito, naglagay si Sam ng gamot na pampatulog sa isang baso ng gatas at ibinigay ito kay Ling para tulungan siyang kumalma, bago lumabas habang nagkukunwaring magbabantay sa nanghimasok. Pagkaalis niya, nilock ni Ling ang pinto at sinubukang gumamit ng telepono, ngunit na-realize niyang pinutol ang mga wire. Sa sandaling yun, sumipa na ang gamot at nakatulog na siya. Kinaumagahan, nagising si Ling at napansing kumakain si Sam sa paanan ng kanyang higaan. Sinamahan siya nito pababa kung saan naghihintay ang isang almusal, ngunit ayaw kumain ni Ling hanggat hindi pa na-i-report sa pulis ang nangyari. Dahil dito, kinuha ni Sam ang telepono at nagkunwaring tumatawag sa mga pulis.
Ngunit dahil sinubukan niya ang telepono kagabi, alam ni Ling na hindi ito gumagana, at sa wakas ay narealize niyang si Sam ang masamang tao sa lahat ng oras na yun. Sinubukan niyang paalisin siya sa pamamagitan ng pagsabing malapit nang bumalik si Jack, ngunit alam ni Sam na nasa biyahe ang kanyang asawa dahil isang taon niya din itong plinano. Dinukot din niya si May at nasa trunk siya ng kanyang sasakyan. Nang marinig ito, nagpanik si Mrs. Ling at sinubukang lumabas ng bahay, ngunit nalaman niyang nakalock ang lahat ng labasan, habang si Sam naman ay nagtantrum dahil kinagat siya ng isang daga. Pagkatapos ay nagpa siya si Sam na gamitin ang mamahaling sigarilyo ni Jack, habang si Mrs. Ling naman ay nililinis ang kalat na kanyang ginawa. Habang gumagalaw ang ginang, lumapit si Sam para akitin siya, at tinanong siya ng hindi naaangkop na mga tanong tungkol sa kanyang panloob na pagnanasa, iniisip kung may gusto ba siyang lasahang ibang lalaki maliban kay Jack. Kalaunan ay itinulak niya si Ling upang subukang makaskor sa kanya, na nag-udyok sa ginang na kumuha ng fire poker para ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, mabilis itong naagaw ni Sam at kinagat ang kanyang leeg bilang parusa. Makalipas ang ilang oras, nagluto si Sam ng tanghalian at pinakain si Ling kahit hindi siya gutom. Ilang sandali pa, mabilis siyang nasuka matapos aminin ni Sam na niluto niya ang aso. Hindi siya bibitawan ni Sam kung hindi niya uubusin ang lahat, kaya patuloy na kumain si Ling habang umiiyak para sa kanyang alaga. Kalaunan, habang nanonood si Sam ng ilang family tapes, nagmamadaling pumunta si Ling sa banyo at isinuka ang lahat ng kanyang kinain. Pagkatapos ay sinubukan niyang sumigaw para humingi ng tulong, ngunit walang nakakarinig sa kanya. Sa pagkadismaya, nagkaroon siya ng mental breakdown at sinimulang sirain ang mga gamit sa banyo. Sa sandaling kumalma si Mrs. Ling, bumalik siya sa kanyang silid, kung saan nilapitan siya ni Sam na parang normal lang ang lahat at nagsimulang magkwento muli tungkol sa kanyang asawa. Ipinaliwanag ni Sam na kalaunan sa kanilang pagsasama, nalaman niyang ayaw magpagalaw ng kanyang asawa dahil may iba itong lalaki, hindi dahil sa tinta sa kanyang mga kuko. Pagkatapos ay inutusan ni Sam si Ling na bigyan siya ng massage at pakainin siya, na nagbigay kay Ling na makapag-isip ng plano. Nagsimula siyang magpanggap na inaatake ng hika at binanggit ang pangalan ni May, ngunit nang dalhin ni Sam ang gamot mula sa bag ng katulong, nakita niyang wala itong laman dahil hindi niya ito pinayagang makapunta sa tindahan. Dahil ayaw pa niyang mamatay ang kanyang biktima, pumayag si Sam na bumili ng gamot, ngunit ikinulong niya muna si Mrs. Ling sa isang aparador. Sa kabutihang palad, mabilis na nag-isip si Ling at hinayaang maipit ang ilan sa kanyang damit sa pinto, na nagpahintulot sa kanya na buksan ito pagkatapos umalis ni Sam. Una niyang hinanap ang kanyang mga susi, ngunit sinira ni Sam ang lahat. Sunod niyang nakita ang cellphone ni Jack na naiwan sa sofa, ngunit wala itong baterya. Nagsimulang umiyak si Mrs. Ling, hanggang sa maalala niya ang charger sa kanyang silid, kaya nagsimula siyang umakyat sa hagdan na may baterya sa kanyang mga kamay. Sa sandaling yun, bumalik si Sam, at dahil sa pagpanik ay nadapa at nahulog si Mrs. Ling sa hagdan. Dahil wala ng oras para makarating sa kwarto ngayon, at para maiwasang malaman ni Sam ang kanyang plano, mabilis niyang ipinasok ang baterya sa kanyang mabalahibong tahong upang itago ito. Nang matagpuan siya ni Sam, hindi siya naghinala at dinala siya sa kanyang silid upang painumin siya ng gamot at makapagpahinga, na nagbigay ng pagkakataon kay Mrs. Ling na ilagay ang baterya sa charger sa sandaling mawala siya. Kinagabihan, bumalik si Sam sa silid upang kumprontahin si Ling, dahil natuklasan niyang para kay May talaga ang gamot. Bilang parusa, ipinagtapat ni Sam na ang lalaking kalandian ng kanyang asawa ay si Jack, ang asawa niyang doktor. Sa loob ng 2 taon, walang sinabi si Sam tungkol sa landian ng dalawa dahil gusto niyang gumaling ang kanyang asawa, ngunit sa huli ay namatay ito sa atake sa puso, at ibig sabihin nito ay hindi ginawa ni Jack ng tama ang kanyang trabaho. Ito ang dahilan kung bakit gustong maghiganti ni Sam sa pamamagitan ng paggawa kay Ling ng mga bagay na ginawa ni Jack sa kanyang asawa. Ayaw maniwala ni Ling, ngunit nangako si Sam na malalaman niya ang katotohanan kapag bumalik na si Jack, bago lumabas para manigarilyo. Hindi nagtagal, isang magnanakaw ang pumasok sa bahay at nakita si Mrs. Ling sa kanyang silid. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili gamit ang payong, ngunit madali siyang nadaig ng magnanakaw at itinali siya sa higaan. Hindi niya pinansin ang mga babala ng ginang tungkol kay Sam, dahil sa tingin niya ay nagsisinungaling lang ito para takutin siya. Pagkatapos ay gumala ang magnanakaw sa bahay upang magnakaw ng ilang mga gamit bago bumalik sa silid, na sa pagkakataong ito ay para lasahan ang walang kalaban-labang si Mrs. Ling. Upang ipagtanggol ang sarili, kinagat niya ito, dahilan upang umatras ang magnanakaw at mabunggo kay Sam, na agad na binugbog ang magnanakaw,
kung saan gumamit siya ng sigarilyo sa kanya at piniga pa ang kanyang mga itlog. Pagkatapos nito, pinasaka ni Sam ng saging ang bibig ng magnanakaw at gumamit ng isang pares ng gunting upang magdulot ng karagdagang pinsala sa alaga ng nanghimasok. Matapos mamatay ang magnanakaw, merong nag-doorbell, at lumalabas na ito ang pulis na dumating para sunduin si May para sa concert. Nagpanggap si Sam na si Jack, at sinabi sa kanya na wala si May, na nakita ng pulis na kahina-hinala. Matapos piliting pumasok, humingi ng inumin ang opisyal, at habang nasa kusina si Sam, umakyat ang pulis sa itaas upang mag-imbestiga. Nang buksan niya ang pinto sa pangunahing silid, nakita niya ang isang taong natutulog sa ilalim ng mga kumot. Sa sandaling yun, pinigilan siya ni Sam, dala ang inumin at sinabi sa kanya na natutulog si Mrs. Ling dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Ngunit ang totoo, ang talagang nasa ilalim ng kumot ay ang walang buhay na katawan ng magnanakaw. Nakahanap din ang pulis ng isang larawan sa kasal, ngunit tinakpan ni Sam ang mukha ni Jack gamit ang sariling larawan mula sa kanyang wallet. Samantala, nagawang maitulak ni Ling ang mga pinto ng aparador kung saan siya inilagay ni Sam, ngunit nakatali ang kanyang bibig, kamay at paa, kaya mabagal lang siyang makakapunta sa ibaba. Habang pinapaalis ni Sam ang pulis, nagawang makapunta ni Ling sa kusina at gumamit ng tool para putulin ang lubid, bago tumakbo palabas ng bahay sa backdoor. Sa mga oras na yun, unti-unti nang nanunumbalik ang kanyang paningin, na nagpahintulot sa kanya na makita ang isang liwanag sa kalsada, at lumapit dito upang humingi ng tulong. Mahina ang boses ng driver at nang hawakan ni Ling ang kanyang kamay, natuklasan niyang isa siyang babae, dahilan para maniwala siyang ligtas na siya. Ngunit ang totoo, si Sam talaga ito, na binago ang kanyang boses at ginamit ang katawan ni May, para ibalik siya sa bahay. Samantala, naalala ng pulis na nakalimutan niyang ibigay ang mga larawan kay May at nang tingnan niya ang mga ito, sa wakas ay napansin niyang hindi si Jack ang lalaking nakita niya. Nagmamadaling bumalik ang opisyal na may hawak na baril, at habang tahimik niyang ginagalugad ang bahay, nakita niya si Mrs. Ling sa banyo. Nangako siyang tutulungan siyang makaalis, ngunit ngayong distracted na siya, sinamantala ni Sam ang pagkakataong lumapit sa kanya mula sa likuran at pinatay siya. Pagkatapos ay dinala ni Sam si Ling sa sofa para tikman siya, at ibinaba ang baril ng pulis sa malapit. Nagkunwari si Ling na nasasarapan sa ginagawa ni Sam, habang sinusubukan niyang abutin ang baril. Gayunpaman, naputol ang kanyang plano nang biglang bumalik si Jack sa bahay. Sa tingin niya ay isa lang itong normal na pakikiapid, kaya itinulak ni Jack si Sam palayo sa kanyang asawa at sinipa siya ng ilang beses, bago lumingon kay Ling upang awayin siya para sa kanyang panlalalaki. Binigyan nito si Sam ng pagkakataong mabawi ang baril at binaril si Jack sa binti, bago siya pinaamin na talagang naging kabit siya ng kanyang asawa bago ito namatay. Habang binubugbog ni Sam si Jack, patuloy na bumabalik ang paningin ni Ling. Malabo pa rin ito ngunit hinayaan siya nito na makahanap ng fire poker at inatake si Sam gamit ito. Sa kasamaang palad, hindi ito sapat para pigilan siya, at kinuha lang ni Sam ang poker mula sa kanya bago bumalik sa pag-atake kay Jack. Tila hindi pa rin masabi ni Sam na nagsisimula nang makakita si Mrs. Ling, kaya sinamantala ito ng ginang upang kunin ang iba't ibang gamit sa paligid ng bahay at gumawa ng plano. Naghagis siya ng napakaraming thumbtack sa sahig, at nang matapakan ni Sam ang mga ito habang hinahanap siya, sinurpresa siya ni Ling mula sa likuran at gumamit ng spray canister na may lighter para sunugin ang mukha ng kanyang kaaway. Sa kasamaang palad, mabilis na naubos ang spray canister, dahilan para mapilitan si Mrs. Ling na tumakbo sa kusina upang kumuha ng mga bagong kagamitan. Sa pagkakataong ito, binato niya ng pulbos ang mga mata ni Sam, bago siya hinampas ng isang piraso ng frozen food. Sinubukan ni Sam na ipagtanggol ang kanyang sarili gamit ang fire poker ngunit hindi siya makakita ng mabuti, at dahil hindi niya mahanap si Ling, nagpasya siyang palabasin siya sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga burner. Bago pa man siya makapagsimula ng apoy, tumalon si Ling sa kanya at sinaksak siya ng lapis bago tumakbo palayo. Nang makarating si Ling sa sala, tuluyan ang bumalik ang kanyang paningin. Nang makita si Sam na sumusunod sa kanya, nagkunwari siya na hindi pa rin nakakakita. Sa ganoong paraan, nang nilapitan siya ni Sam mula sa likuran, nakaganti siya sa pamamagitan ng pagbagsak ng vase sa kanyang ulo. Pagkatapos ay tumakbo si Ling pabalik sa kusina, kung saan kumuha siya ng ilang piraso ng lata ng beer at inilagay ang mga ito sa microwave, bago nagtago sa likod ng isang pinto. Sinubukan ni Sam na sundan siya, ngunit habang sinusubukan niyang buksan ang pinto, sumabog ang microwave at pinatalsik siya. Lumabas si Mrs. Ling,
iniisip na sa wakas ay ligtas na siya, ngunit buhay pa si Sam at sinubukan siyang atakihin. Nang wala ng ibang choice, kinuha ni Ling ang fire poker at sinaksak si Sam gamit ito. Pagkatapos ay pumunta si Mrs. Ling sa sala at naabutan ng kanyang asawa na humihingi ng tawad. Tumanggi si Ling na patawarin siya dahil kasalanan niya na isa na siyang mamamatay tao ngayon, ngunit habang papalapit siya para awayin ang asawa, natuklasan niyang si Sam ay nasa likod ng katawan ni Jack at nagpapanggap lang bilang siya. Dito na tuluyang nawala sa sarili si Mrs. Ling at galit na sinimulan ang paghampas ng fire poker kay Sam hanggang sa mamatay siya. Makalipas ang ilang linggo, si Mrs. Ling ay malaya nang namumuhay ng mag-isa sa lungsod. Nang sinubukan ng isang lalaki na sumakay sa taxi na kanyang pinara, itinulak siya ni Mrs. Ling palayo, habang pinapaalalahanan siya na walang sino man ang dapat na trumato ng ganoon sa mga babae, at dito na nagtatapos ang pelikula. Shoutout kay Beth Gumbak from Davao City, Maria Paz Villacorta from San Pablo City, Terence Cute from Bulacan, Lexis Mapagmahal from Samar, Eds Velandres, at Hais na Kubata. Thanks for watching. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.